Siya, isang taong biniyayaan ng buhay na walang hanggan, ay gumawa ng hindi maisip. Nag-propose siya sa isang white-haired eldritch goddess. At ang kanyang mga dahilan. Oh, sila ay mapangahas na sila ay nakakatuwa. Una, ikaw ay isang ina na Diyosa, hindi maikakailang babae, at, mabuti, ang gayong mga Diyosa ay may posibilidad na magkaroon ng mapagbigay na mga ari-arian. Pangalawa, bilang isang eldritch na nilalang, mayroon kang mga galami. Ang mga tentacle girls ay pinakamataas, at natikman ko iyon. Pangatlo, at higit sa lahat, ikaw ay katulad ko, walang kamatayan. Maaari kang manatili sa aking tabi magpakailanman. Upang makamit ang karapatang ipatawag ka, binagtas ko ang hindi mabilang na mga edad, lumakad sa mundo sa pagtugis ng bawat misteryosong misteryo. Lahat para sa pag-ibig. Pagdating sa iyo, wala akong hindi gagawin. Sa mundong ito na pinamumunuan ng mga bumagsak na Diyos at nabubulok na pagka-Diyos, ang bawat Diyos ay nagtataglay ng di masusukat, napakalaking kapangyarihan. Nakatayo siya sa tugatog ng panahon mismo, walang ingat at walang pigil, isang malaking takot na kahit na ang pagsaway sa kanyang presensya ay maaaring mag-drag ng isa sa walang katapusang kailaliman. At ang ating bida, si Lindsay, ang naglakas loob na tumingin sa kailaliman na iyon. Bilang isa sa pinakamaagang transmigrators na dumating sa mundong ito ilang siglo na ang nakalilipas, siya na ngayon ay isang tagapagdala ng ipinagbabawal na kaalaman, master ng bawat karapatan, batas, at katotohanan na alam sa pagkakaroon. Gayunpaman, may nananatiling isang palaisipan na nakatakas sa kanya. Bakit siya lang ang pinagkalooban ng buhay na walang hanggan? Ang mga tinawag sa tabi niya, sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ay isa-isang pumanaw. Upang mabigyan ng lugar ng pahinga ang mga kaluluwang matagal nang nawala, itinayo ni Lindsay ang Hall of All Things, kung saan inilibing niya ang mga katawan ng kanyang kapwa transmigrators. Ngayon, pagod na sa kanyang monotonous na pag-iral, tila oras na para sa wakas ay humanap siya ng wakas, o marahil ay isang bagong simula. Ang susi sa pagpapatawag sa Eldritch Goddess ay dahan-daang inihagis sa hangin. Habang umaalingaw-ngaw ang mga bulong sa hangin, tinawag niya, Guro ng Omniscient Gate, buksan ang likod ng mundo at hayaang bumaba ang hindi masabi na inang Diyosa. Ang Black Goat of the Forest, na nagkaroon ng hindi mabilang na supling, ay lumabas na ngayon. Ang makapangyarihang Shano Nicholas, sa isang iglap, isang pinto na nagniningning ng madilim na enerhiya ang lumitaw sa harap ni Lindsay. Isang boses ng mahika ang umalangaw-ngaw. Tao, ano ang iyong kahilingan? Ang hindi inaasahan ng Eldritch Goddess ay agad na lumuhod si Lindsay, na magpo-propose ng kasal sa lugar. Ang kanyang mga dahilan bilang solid bilang sila ay nakakagulat. Dahil sa kanyang malalim na pagmamahal, ang Eldritch Goddess na si Shano Nicholas ay dahan-daang lumabas mula sa likod ng pinto. Ang kanyang boses ay mahina habang nagsasalita, bago ka mamatay, dapat lagi mo akong mahalin. At kaya, tinanggap niya ang proposal ni Lindsay. Bilang isang Eldritch Goddess, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Hindi alam kung paano dapat umunlad ang mga bagay, nagtanong lang siya ng diretsyo. With a confident smile, she turned to him and asked, Pagkatapos nating ikasal, may hiling ka ba? Walang pagdadalawang isip, agad na sumagot si Lindsay, I want to have children with you. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Shano. Ito ay eksakto sa loob ng aking kadalubhasaan, asterisk na naisip niya. Bilang inang Diyosa, tuwang-tuwa siya, sa isang iglap ay tumataas ang pagmamahal niya sa kanya. Sige, gagawin namin kaagad. Gustong-gusto kong magkaroon ng mga anak. Bilang isang inang Diyosa, mayroon siyang kapangyarihang gumawa ng anumang nilalang. Hindi alintana kung sila ay mga buhay na nilalang o walang buhay na mga bagay, o ang kanilang kasarian, maaari niyang bigyan siya kaagad ng maraming bata hanggat gusto niya. Dahil sa pananabik, ang mga galami ni Shano ay pumulupot kay Lindsay. Nang marinig ang gayong mga mapangahas na salita, natigilan si Lindsay, nakatitig sa hindi makapaniwala bago sumigaw ng malakas, ang gusto ko ay hindi ganoong uri ng bata, kundi ang mahalin ka, sa lahat ng posibleng paraan, at sa huli ay magkaroon ng mga anak mula doon. Sa hindi niya pagkapaniwala, namula ang mukha ni Shano.
Paano nasabi ng isang tao ang isang bagay na walang kahihiyan na prangka na may napakaseryosong mukha? Agad niyang tinakpan ang mukha niya at tumabi, medyo nanginginig ang boses. Naririnig mo ba ang iyong sarili? Kahit na bilang mag-asawa, ito ay sobra-sobra, hindi ba? Ngunit si Lindsay, na mas nasa sabik, ay sinamantala ang pagkakataon at sumagot. Ang isang mag-asawa ay dapat na malapit na konektado sa parehong isip at katawan, palaging madamdamin tungkol sa presensya ng isa't isa sa lahat ng oras. Muli siyang sumigaw, I want to have babies with you, Shano. Samantala, sa pugad na palasyo ni Shano, dalawa sa mga nasasakupan ng inang Diyosa ay nanunood ng hindi kapani-paniwalang live broadcast mula simula hanggang matapos. Sa sandaling iyon, si Lilith, na gulat, ay napahawak sa kanyang ulo na parang nagwawakas na ang mundo, sumisigaw, si Shano sama talaga ang lumabas para dito. Upang akitin ang ignorante, handal na tao sa katiwalian. Ngunit ano ito tungkol sa pagpapakasal kaagad, at sa isang lalaki na una niyang nakilala. Ngayon, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sanggol. Dahil sa labis na pagkabigla, natigilan si Lilith sa kinatatayuan, sumisigaw at napahawak sa kanyang ulo. Samantala, ang Minotaur ay ang eksaktong kabaligtaran. Paikot-ikot siya, napakamot sa baba na nag-iisip. Dapat may mas malalim na kahulugan sa likod ng mga kilos ng inang Diyosa. Kung tutuusin, makapangyarihan talaga ang lalaking iyon. Ang kanyang kaisipan ay malalim at madilim na parang isang kalaliman, at ang kanyang mga asal at pananalita ay ganap na wala sa anumang sangkatauhan. Bilang may-ari ng Hall of All Things, marahil ay ginamit niya ang kapangyarihang magpasya sa pinakahuling resulta ng digmaan sa pagitan ng mga Eldritch Gods. Si Lilith, na nakikinig sa paliwanag ng Minotaur, ay hindi pa rin makapaniwala. Mukha lang siyang nakakulong sa bahay ng napakatagal at nagising sa kakaibang kink na ito. Ganun ba talaga siya kalakas? Ang Minotaur ay matigas ang ulo na pinanghawakan ang kanyang teorya, na nagpatuloy. Ang Our Mother Goddess ay sinadya upang talunin ang iba pang mga Eldritch God at bawiin ang kapangyarihan ng lumikha. Ngayon, narito ang susi. Kung siya ay mag-asawa at magkaanak ng isang makapangyarihang nilalang sa labas ng Eldritch Gods, hindi ba iyon ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang gayong dakilang layunin? Ngunit sa mas maraming narinig si Lilith, hindi niya ito matatanggap. Hindi ko mapapabayaan ni Shano sama ang anak ng lalaking iyon. Pagtanggi ko, ako, si Lilith, ay tumataya sa karangalan ng pagiging lingkod ng inang Diyosa. I will personally verify kung talagang may kapasidad at tangkad ang lalaking iyon para maging partner niya. Samantala, naramdaman ni Shano, na pumayag lang sa proposal ni Linz, ang kanyang mukha sa kahihiyan. Kailangan ba talaga nating gawin iyon? Ang bagay na iyon. Yung tipong sa comics lang nakikita. Ibig mong sabihin, gagawin talaga namin iyon sa totoong buhay. Bigla siyang napatingin sa gilid, sa kanya lang napagtanto kung gaano siya nawala sa kagalakan ng kanilang bagong pagsasama, na tuluyang nakalimutang makipag-ugnayan sa Mother Nest. At syempre, ang buong pakikipag-usap kay Linz ay nasaksihan ni Lilith at ng iba pa mula simula hanggang matapos. Biglang napahiya si Shano, lumingon kay Linz at sinabing, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin ng mag-asawa mamaya. Sa ngayon, kailangan kong bumalik sa Mother Nest at makipag-usap sa aking mga subordinate. Nakabitin pa rin sa himpapawid, si Linz ay ngumiti ng malapad at may malasakit na tono, nagtanong, kailangan mo ba akong sumama? Agad namang tinanggihan ni Shano ang kanyang alok. Hindi na nagpatuloy si Linz, marahan niyang hinawakan ang galami ni Shano at magiliw na lumapit, kahit na ang kanyang isip ay nalilito sa pag-iisip. Ang sensasyon ay nanag kay Shano, at napagtanto niya na kung mananatili silang ganito ng ilang segundo, maaaring mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Siya ay mabilis na tumalikod at tumakas, na wala sa kawalan. Si Linz naman ay nakahinga ng maluwag na parang nabawasan ang tensyon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at tahimik niyang naisip, lalong tumitindi ang sakit sa aking puso habang papalapit ako sa mga Eldritch Gods. Ang paghihirap na iyon ay tila patuloy na nagpapaalala sa kanya, kung ang mga Eldritch Gods ay hindi nawasak, ang mga Transmigrators ay hindi kailanman aalis sa mundong ito. Sa anumang halaga, ibabalik ko kayong lahat sa aming sariling bayan, pabalik sa aming tahanan.
Samantala, sa Mother Nest, pagkatapos ng 9 milyong taon, tinipon ng dakilang Mother Goddess Shano ang mga Eldritch Gods para sa isang round table meeting. Bilang mga tagalikha at pinuno ng mga batas ng mundo, nagtipon-tipon ang pinakamakapangyarihang mga nilalang. Ang unang nagsalita ay ang Golden King, ang huling Dragon God, si Raijin. Ang kanyang ekspresyon ay walang emosyon habang nagtatanong, bakit tayo pinatawag? Samantala, ang Deep Sea God, Clara, sabik na magtanghal, ay tumayo at mabilis na idinagdag, oo, bilisan mo at sabihin sa amin. Ang iba sa mga Diyos ay nanatiling tahimik. Ang guro ng mga halimaw, ang tagapaglikha ng kadiliman, niya. Ang hari ng gabi, ang Panginoon ng mga lihim, si Samon. Ang tunay na ninuno ng mga higanti, si Utes. Ang huling upuan ay walang tao gaya ng dati. Ang maputlang hayop, ang Diyos ng Mises Avenue. Sa sandaling ito, dahan daw ang huminto sa pagkain si Shano, na kanina pa kumakain. She wiped her mouth and softly said, hindi naman talaga importante. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay, pinalamutian ng singsing na brilyante, nagpatuloy, hindi nagtagal, nagpakasal ako sa isang tao, at ngayon, lilisanin ko ang inang pugad, mamuhay ng matamis na kasama ng aking asawa, mapayapang ginugugol ang aming pagsasama. Ito rin ang perpektong pagkakataon para wakasan ang millennial-long, nagbabanta sa mundo na digmaan sa pagitan natin. Sa sandaling ito, nakaupo si Lindsay sa Hall of All Things, nakakunot ang kanyang noo sa pagkalito, iniisip kung paano ibabalik ang kanyang sariling katawan. Nagsindi ng posporo, hinayaan niyang liwanagan ng apoy ang pagod niyang mukha, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay puno ng hindi nasabi na mga iniisip. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, na tila nagmaterialize mula sa kawalan. Ang isa ay multo lamang mula sa alaala ni Lindsay. Ang mukha ay nawala na sa oras, ngunit malinaw niyang naalala ang sandali ng kanilang pagkamatay. Ang isa ay pumanaw 75,820,315 araw na ang nakalipas. Ang isa ay nawala sa loob ng 70,300,113 araw. Bilang ang ika-6 na henerasyong transmigrator, si Priest Knight Sestia, puno ng pananabik, ay masayang sinabi, tunay na kahanga-hanga, Ginoong Lindsay, na naaalala mo pa rin ako. Matapos makaupo ang dalawa, tumingala si Lindsay sa langit, dahan daw ang nagsalita, binabalak kong umalis sa Hall of All Things at pakasalan ng Eldritch Goddess. Bigla siyang tumayo, umarap sa masukal na sementeryo sa harapan niya, puno ng paghingi ng tawad ang tono nito. Bago ko alisin ang lahat ng Eldritch Gods, hindi ko na kayo dadalo sa kasal. Ngunit sa sandaling umalis ako, babalik ako sa ibabaw at magpapakasal sa kaharian ng Farlose. Sa pagkakataong ito, aalisin ko ang ika-5 Eldritch God na pumatay sa inyong dalawa, Naya, ang lumikha ng kadiliman, at ibabalik ang pag-asa mong makauwi. Samantala, natapos na rin sa wakas ang round table ng Eldritch God sa isang Mother Nest. Gayunpaman, sa sorpresa ni Shano, ang ika-5 Eldritch God, si Naya, ang lumikha ng kadiliman, ay personal na nag-imbita kay Shano na idaos ang kasal sa kaharian ng Farlose, na nangakong dadalo sa seremonya mismo. Sa kaharian ng Farlose, sa lungsod ng Dusk, si Lindsay at Shano ay naglalakad na magkatabi sa simbahan ng Theo, handang irehistro ang kanilang kasal. Sa sandaling ito, naisip ni Lindsay sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Dinala ko si Shano sa kaharian ng Farlose. Ngayon ang susunod na gawain ay upang subaybayan ang lumikha ng kadiliman. Si Shano, na nakatayo sa tabi niya, ay medyo nagulat din, hindi inaasahan na magmumungkahi si Lindsay na direktang pumunta sa kaharian ng Farlose. Naisip niya sa sarili, ang susunod na gawain ay ang hintayin si Naya na dumalo sa kasal at kung paano siya pipilitin na ibigay ang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang magaan, masayang hanay ng mga yapak ang umalangaw-ngaw sa kanilang likuran. Inayos ito ng isang babaeng may salamin, nakangiting lumapit kina Lindsay at Shano, nagtatanong, I'm Maria. Hindi ako nakikinig pero narinig kong binanggit mo ang simbahan ng Theo. Ako ang namamahala sa kasal at relasyon dito. May maitutulong ba ako sa iyo? Nakangiting tugon ni Lindsay, hawak pa rin ang kamay ni Shano,
we're newlyweds and we would like to register here and book a wedding. Ang biglaang close contact ay natigilan si Shano, namumula ang kanyang mukha nang mabilis siyang tumango. Si Maria, nang marinig ito, ay nakataas ang isang kilay, malinaw na hindi kumbinsido. Naisip niya sa kanyang sarili, ang mga kabataang ito ay walang pag-unawa sa bigat ng kasal. Kinawian niya ang kanyang kamay para sumunod sila, na nagsasabing, dadalhin ko ang hurado para kumpirmahin kung kwalipikado ka na maging legal na kasal. Sina Lindsay at Shano ay nakatayo ngayon sa simbahan ng Teo sa kaharian ng Farlosi, bagong kasal, na nahaharap sa mga tanong mula kay Maria at ng hurado, tinatasa kung sila ay kwalipikadong maging legal na kasal. Agad namang nagtanong ang hurado. Ang matibay na materyal na pundasyon ay ang garantiya ng isang matagumpay na pag-aasawa. Mahinahong sagot ni Lindsay, hindi, malaki at maluwang ang bahay ko. Ito ay open air, napapalibutan ng maraming gravestones at matatagpuan sa isang lugar na hindi nakatira. Ang tinatawag kong outdoor cemetery view house. Agad namang tumugon sina Lindsay at Shano, hindi naman kailangan ang pera para sa ating mga nakaraang buhay. Walang kwenta sa amin. Sa kanyang buhay, hindi talaga kinailangan ni Lindsay na bumili ng kahit ano para sa kanyang sarili. Kaya natural ang sagot ay zero. Nang marinig ito, hindi naiwasang magtaka ng hurado, isa ba siya sa mga tipikal na mayamang pangalawang henerasyong walang muwang na uri? Agad naman silang gumanti ng putok. Ang bahay ba ay matatagpuan sa isang mataong pangunahing lugar ng komersyo, isang pag-aari ng distrito ng paaralan, o marahil sa isang tahimik na kapitbahayan ng villa? Naalala ni Shano ang lugar kung saan sila unang nagkita, isang lugar ng tahimik na kagandahan. Ang langit sa itaas ay walang iba kundi mga bituin. Malawak ang tanawin, paminsan-minsan ay dumaraan ang banayad na simoy ng hangin, at ang paligid ay puno ng namumulaklak na mga bulaklak at mayabong, makulay na halaman. Agad namang dagdag ni Lindsay, at maraming lapida sa paligid. At ang paraan ng pag-angat ng magandang buhok ni Shano sa hangin, ito ay nakakamangha na halos hindi ko na napigil ang sumugod sa kanya. Ang serye ng mga tugon na ito ay nag-iwan kahit na ang mga profesional na sinanay na miyembro ng hurado na humahampas ng kanilang mga kamay sa mesa sa hindi makapaniwala, na halos mawalan ng katinuan. Paano ito mangyayari? Hindi lang ikaw ang walang pera, kundi ito ay isang panlabas na sementeryo na may tanawin ng bahay, at nakahanap ka pa rin ng napakagandang asawa. Bakit? Bakit hindi ko kaya? Nakakagalit ito. At Shano, hindi ba nakakatakot ang ganitong lugar? Ngunit si Shano, na may banayad ng ngiti, ay lumingon kay Lindsay at lumapit sa kanya, marahan siyang niyakap. Bulong niya, ang mga nakalibing doon ay ang pinakamahalagang alaala ng munting Lindsay, at bilang asawa niya, syempre, pahahalagahan ko ang mga alaalang ito kasama siya, at magkasama, tayo ay gagawa ng mga bago. Habang nakikinig ang hurado, mas mali ang pakiramdam nito. Sa dinami-dami ng mga manloloko, itong Shano na ito ay tila walang pakialam sa kalagayan ng lalaki. Siya ay tinatanggap ang lahat bilang ito ay parang niloko siya. Biglang tumayo ang isang miyembro ng hurado, seryosong nagtanong, Miss Shano, dapat ngayon lang kayo nagkita ni Mr. Lindsay, di ba? Agad namang ikinagulat ng tanong nito si Shano. Paano mo nalaman? Kahapon lang kami nagkita, walang imak ang hurado, unang pagkikita, at ikakasal na sila. Dahil lang sa mayroon siyang hindi mapaglabanan na panlabas na sementeryo na tanawin ng bahay. Hindi ako naniniwala, hindi rin naniniwala ang hurado ng simbahan. Nagsimula silang maghinala kay Lindsay ng panlilinlang sa mga kababaihan, isinasaalang-alang ang paggawa ng mga mapilit na hakbang laban sa kanya. Bilang isang Eldritch Goddess, nang marinig ang mga akusasyon ng Eldritch God na nililinlang ang mga babae, si Shano ay likas na tumugon, ayalay ang mga detalye ng usaping ito bilang isang sakripisyo sa akin. Walang kwentang mortal, how dare you mutter my true name? Nang magsimula na siyang pumasok sa kanyang buong estado, biglang napagtanto ni Shano ang kanyang labis na reaksyon at mabilis na itinuwid ang kanyang sarili na may bahagyang paghingi ng tawad. Oh, grabe, nakalimutan ko na ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan at ang sitwasyon sa kamay. Magtatapos ba talaga ng ganito? Nang wala ng ibang opsyon, nagpasya si Shano na muling likhain ang bawat tao sa lungsod na ito mula sa Mother Nest.
Ito lang ang paraan, mahinang bulong niya. Sa susunod na sandali, ang mga galami ay nagsilabasan mula sa sahig sa likod ni Shano, na umaalingaw sa napakalaking kapangyarihan, na tila sinusubukang baguhin ang sitwasyon sa harap niya. Sa sandaling iyon, kumakbang pasulong si Lindsay, naglulunsad sa kanyang pagganap. Lahat, huwag magkamali. Ang asawa ko ay isang Eldritch God Hunter. Noong gabing naninyebe, nasaksihan ng maliit na sinaya, isang bata pa, ang masasamang gawan ng mga kulto ng Eldritch. Nabahira ng dugo ang puting nyebe, at pagkatapos ng gabing iyon, biglang lumundag si Shano, agad na inipit si Lindsay, tinakpan ang bibig nito, namumula ang mukha nito sa kahihiyan, paulit-ulit na tumango. Iyon mismo ang nangyari, kaya naman labis akong nagmamalasakit sa mga Eldritch Gods. Para sa unang close contact na ito, natural na hindi hahayaan ni Lindsay na lumipas ang sandali. Lumapit siya sa tenga niya, mahinang bamulong, Naya, medyo nangangati na ang buhok mo, at mas lalong nangangati ang puso ko. Agad namang namula ang mukha ni Shano, at mabilis siyang tumabi, iniiwasan ang pagtama ng mata. Dahan-daw ang tinapik ni Lindsay ang kanyang ulo, nagsasalita sa magaan na tono, mga matatanda na tayong mag-asawa, bakit nahihiya ka pa? Matingkad ang eksenang ito kaya hindi napigilan ni Maria, ang marriage official, na humagulgol na parang nanunood ng K-drama, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Naiintindihan kita, talagang naiintindihan ko, Ms. Shano, dapat ay labis kang nagdusa. Huminto siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at nagpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa maruruming gawa ng kultong Eldritch, ang sekta ng Burning Flame. Sinasamba nila ang isang tinatawag na Chaos Flame King, na, sa tulong ng dakilang Eldritch God, ang lumikha ng kadiliman, ay nagkamit ng kaunting kapangyarihan. Ngunit ang isip ng Flame King ay hindi masyadong tama. Ang kanyang pagkahumaling kay Yuri ay napakalakas na ang kanyang ideal na mundo ay isa kung saan ang mga babae lamang ang umiiral, isang tunay na kaharian ng mga kababaihan. Kaya, ang mga kulto ng Burning Flame Sect, para pasayahin ang Flame King, ay gagamit ng lahat ng paraan para akitin ang mga kabataang babae, ipalaganap ang kagandahan ni Yuri sa lahat ng dako. Naniniwala sila na si Yuri ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Gusto nilang magpakasal, ngunit walang pera, na may isang solong silid na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Kahit gamit ang buhay ni Lindsay, Cub-8 lang ang kaya nilang bilhin. Talagang nakakatakot ang bilis ng inflation sa mundo. Ang mag-asawa ay dapat kumita ng hindi bababa sa 1 milyong yuan bawat taon, na siyang pinakamababang pamantayan upang mapanatili ang pang-araw-araw na gastos sa pamumuhay. Habang ang sitwasyon ni Lindsay ay hindi pangkaraniwan, hindi rin ito isang bagay na hindi naririnig. Agad na nagmungkahi ng plano ang hurado sa Theo Church. Iminungkahi nila na silang dalawa ay maging adventurer, kumita ng mga bounty, at pagkatapos ay mag-loan para makabili ng bahay bago irehistro ang kanilang kasal. Pagkaalis ng Theo Church, naglakad ang dalawa sa kalsada. Hinawakan ni Shano ang manggas ni Lindsay. Bahagyang nakasimangot na bamulong, bakit kailangan pang gumastos ng pera kaysa sa sarili nating buhay para makabili ng bahay para lang sa kasal? Hindi ba ito ang dapat nating gawin? Bakit kailangang maging komplikado? Bakit hindi na lang gawin ng lahat ang pag-ampon ng aking kalikasan, maging bahagi ko, at pagkatapos ay pagpapalain nila tayong lahat? Isang pares ng mainit na kamay ang marahang hinaplos ang ulo ni Shano, agad siyang pinatahimik. Mainit ang boses ni Lindsay na parang sikat ng araw sa tagsibol. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Naya. Simula noong nagpalitan tayo ng singsing at tinanggap mo ang proposal ko, hindi na tayo mapaghihiwalay. Ang mga problemang kinakaharap natin ngayon ay hindi magbabago sa ugnayan natin. Ang mga ito ay pansamantalang pagsasaayos lamang dahil sa layo mula sa lungsod. Naaliw sa mga salita ni Lindsay, naramdaman ni Shano ang labis na kaligayahan, isang malambot na pamumula ang lumalabas sa kanyang mga pisngi habang magiliw siyang sumagot, "Makikinig ako sa iyo." Pagkatapos noon, gumamit si Lindsay ng memory erasing spell para dahan-daw ang i-clear ang hindi sinasadyang kaguluhang dulot ni Shano kanina. Habang dumidilim ang kalangitan, dumating ang dalawa sa Adventurers Guild at nagkataon na nakatakbo sila sa Guildmaster.
Nang marinig na ang duwende, si Avery, na responsable sa pagtanggap ng mga bagong miyembro, ay inagaw ng sekta ng Burning Flame at hindi nagawang magpatuloy sa isang normal na proseso ng pagiging isang adventurer. Nang marinig ang pagbanggit ng Burning Flame sect, naikuyom ni Shano ang kanyang kamao. Sa ganitong bilis, ang lahat ng mga batang babae sa lungsod ay maakit sa kanila, itulak sa kasuklam-suklam na kultura ng Yuri na iyon. Bilang isang Eldritch Goddess, paano niya hahayaang mangyari ang mga kasuklam-suklam na bagay? Umikot siya, nag-aalab ang kanyang galit, at sumigaw, tayo na lang at sirain ang kanilang lungga. Dali-dali siyang pinigilan ni Lindsay, sinabing, sa katunayan, kailangan natin silang harapin. Ngunit ang gawain sa kamay ay hindi tungkol sa kanila. Pagkatapos, bahagyang ngumiti at lumingon sa Pangulo, nagtanong, nabanggit mo na imposibleng mag-apply sa pamamagitan ng normal na proseso. Kaya ano nga ba ang alternatibong proseso? Sumimangot ng malalim ang presidente, nagdilim agad ang ekspresyon nito. As expected from a young one, sobrang sensitive. Gayunpaman, sa huli, ito ay tungkol sa lakas. Lalong lumamig ang kanyang tono, dala ang hindi maikakailang hangin ng awtoridad. Ayon sa mga regulasyon ng asosasyon, mayroong dalawang mahigpit na pagsubok na dapat dumaan. Ang unang pagsubok, hampasin ang kristal sa tabi ko, at ang mga ipinapakitang halaga ay tutukayan ng iyong lakas. Tumayo si Lindsay habang ang mga daloy ng liwanag ay kumikislap sa paligid niya. Mabilis niyang inipon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, inindayog ang kanyang kamao, at buong lakas niyang hinampas ang kristal. Habang ang presidente ay nakaramdam ng kasiyahan, sa pag-iisip na ang mga kabataang ito ay hindi maaaring maging ganoon kalakas, isang paputok na tunog ang biglang sumabog sa likuran niya, at ang kristal ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Ang Pangulo, natakot at natulala, ay nakatayong nanlamig, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tumataas pa rin ang usok mula sa kamao ni Lindsay, malinaw na nagpapakita ng napakalaking puwersa sa likod ng suntok na iyon. Tiningnan ni Shanaway ang nabasag na kristal at ngumisi, na nagsasabing, seryoso, ako mismo ang nagpaplanong subukan ito. Napabuntong hininga na lamang si Lindsay bilang pagbibitiw, nag-aalok ng nakakaaliw ng ngiti. Magkaroon tayo ng susunod na pagsubok na ginawa ng Navy. Puno ng pananabik ang mukha ni Shanaway, halos hindi napigilan ang sarili, habang sabik niyang sinisigawan ang Pangulo. Bilasan natin at simulan na natin ang pangalawang pagsubok. Hindi na ako makapaghintay. Ang Pangulo, na basang-basa sa malamig na pawis, ay naisip sa sarili. Ang mga kabataan ngayon ay nakakatakot, at ang pangalawang pagsubok ay isang direktang paghaharap sa kanya. Hindi, para akong mabubugbog hanggang sa masasaktan. Pinilit niyang manatiling kalmado, pumalakpak ang kanyang mga kamay at pilit na ngumiti. Kamangha-manghang, talagang kamangha-mangha. Ang iyong pagganap ay nagpaparamdam sa akin, isang matandang lalaki, na may malay sa sarili. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang badge sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanila. Hindi na kailangan ng higit pang mga salita. Ito ang patunay ng iyong ranggo bilang silver level adventurer. Mangyaring kunin ito. Patuloy ang pag-ungol ni Shanaway sa tabi niya, ngunit tila nabingi ang mga salita ng Pangulo. Ang presidente, na hindi sigurado kung saan niya ito nakita, ay naglabas ng kamera, sabik na kumuha ng larawan ni Lindsay at Shanaway. Si Shanaway, na sumisigaw tungkol sa susunod na pagsubok, ay tila handang tumalon anumang segundo. Magiliw na ngumiti si Lindsay, inabot niya ang buhok ni Shanaway. Huwag magmadali, Navy. Magkakaroon ng maraming pagkakataon na sumikat. Kung tutuusin, ito ang una naming litratong magkasama. Naghahabulan ang isip ni Shanaway. Larawan ng mag-asawa. Nangangahulugan ba ito, bilang isang batang babae? Ang kanyang imahinasyon ay tumakbo ng ligaw. Wala siyang pakialam na gumamit ng mga galame para buhatin ang kanyang asawa, na isang araw lang niyang nakilala, sa lupa. At sa mainit na sandaling ito, perpektong nakuhanan ng presidente ng Adventurers Guild ang eksena. Tila nanigas ang hangin ng magkasabay ang mag-asawa, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa Pangulo sa sobrang lamig. Ang presidente ay awkward na napakamot sa kanyang ulo, chuckling nervously. Isa lang akong ordinaryong matanda. Huwag mo akong tignan ng ganyan.
Tumayo ako kasama ang Star Rain. Pagbalik nila sa kalye, napansin ng mag-asawa ang isang bag ng mga barya sa kanilang mga kamay. Bilang isang inang Diyosa, si Shan Awai ay walang konsepto ng pera at hindi sigurado kung paano magagamit ng husto ang pinaghirapang kapalaran na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, iminungkahi ni Lindsay, hindi sapat ang startup fund na ito para makabili ng bahay, kaya bakit hindi ito gamitin para alagaan ang ating sarili at bumili ng ilang damit na gusto natin? Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang butik na tindahan ng damit. Pagpasok, isang nakasisilaw na hanay ng mga damit ang sumalubong sa kanila, at isang nakangiting katulong sa tindahan ang lumapit. Maligayang pagdating, anong uri ng damit ang gusto mong tingnan? Bilang isang babae, si Shan Awai ay walang pagtutol sa mga ganitong bagay, at agad na nagsimulang pumili ng mga damit. Tumayo si Lindsay, malumanay na nagsabi, "Nivi, piliin ang mga damit na sa tingin mo ay pinakaangkop at maganda. Pagkatapos ng lahat, ito ay makakatulong para sa aming susunod na gawain." Agad namang sumang-ayon si Shan Awai, ngunit biglang may napagtanto, huminto saglit bago bumaling upang magtanong ng may pagkalito, talagang kapaki-pakinabang ba ang mga damit na ito para sa misyon? Sa loob-loob niya, napaisip siya, ano nga ba ang kailangan nating gawin? Medyo naliligaw ako, gayunpaman, dahil sinabi ni Lindsay, nagpasya siyang isantabi ang kanyang mga tanong at kumilos na parang isang ordinaryong babae, pumili ng mga damit na gusto niya. Si Lindsay ay lumitaw na hindi kapani-pani walang matyaga, tahimik na naghihintay ng buong kalahating oras nang hindi siya minamadali. Ngunit nang lumitaw si Shan Awai, na nagpalit sa kanyang bagong damit, hindi napigilan ni Lindsay na makaramdam ng pagmamalaki. Nakangiting sabi niya sa asawang ganito, "Kailan mo balak umuwi?" Gayunpaman, sa kanyang puso, nadama niya pa rin na ang isang belo ay gagawing mas perpekto. Sa pagtanggap ng kanyang papuri, nakaramdam si Shan Awai ng matinding kagalakan. Hindi niya maiwasang umikot, mapaglarong nagtatanong, paano kung isusuot ko ang isang ito? Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lindsay ay agad na yumanig sa buong pananaw ni Shan Awai. "Hindi, Nivi, magpalit ka sa orihinal mong damit. Isuot ko itong damit." Nakatayo roon si Shan Awai, nakatulala, hindi sigurado kung paano tutugan, habang sa loob, nagsimula ang isang matinding panloob na pakikibaka. Ano ang dapat kong gawin? Na-unlock ba niya ang isang bagong kink? Bilang asawa niya, dapat ko ba siyang unawain at suportahan ng walang pasubali? Si Lindsay, na pumipili pa rin ng mga damit, ay mahinahong sinabi, "Nivi, maaari kang bumili ng ilang set pa ng mga nagustuhan mo kanina. Sa akin naman, sapat na ang isang disguise na ito. Bilhin natin ito at umalis na tayo." Nagpatuloy si Lindsay sa pagpili ng mga damit habang mahinang nagsasabi, "Nivi, ang mga nagustuhan mo kanina ay mabibili sa ilang set pa. Sa akin naman, sapat na itong disguise na ito. Bilhin natin ito at umalis na tayo." Lumapit si Shan Awai, hinihila ang manggas ni Lindsay, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. "Ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa disguise? Ibig bang sabihin lahat sila?" Bago pa matapos ang Shan Awai, mabilis na inabot ni Lindsay, dahan-dahang inilagay ang daliri sa labi nito at tahimik na nagpaliwanag, "Sa aking bayan, tinatawag nating pagpapatupad ng batas sa pangingisda. Ngayon, Nivi, sige at subukan mo ang mga damit na gusto mo." Dahil dito ay lalong naguluhan si Shan Awai, ngunit masunurin niyang sinunod ang mga utos nito at umalis upang subukan ang higit pang mga damit, ang kanyang isip ay umiikot sa mga tanong. Susunod, paki-enjoy ang fashion show ni Shan Awai. Isang lila na mahabang damit na may itim na lace edging, nagpapalabas ng maharlikang kakisigan, kaaya-aya tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, malambot ngunit hindi mahawakan. Pinakamataas na kalidad na puting medyas na ipinare sa mga maliliit na pattern ng USA, ang ginamit na tela ay sapat lang, simple ngunit kat-anji tangi, lumilitaw na matipid ngunit hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Isang itim na bodysuit na may red silk binding, perpektong nagpapakita ng kanyang figure, habang ang pahiwatig ng mahiyaing ekspresyon ay ang perpektong finishing touch, simpleng perpekto, lubos na perpekto. Ngunit ang pinakamasalimuot na detalye ay walang alinlangan ang mga galami, maingat na nakatali, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na pang-akit.
Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Lindsay, isang die-hard tentacle enthusiast, na kumukulo kaagad ang kanyang dugo, na walang pag-agos ng nosebleed. Nagpupumiglas, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang tatlong magkakaugnay na lugar, bumubulong, ang mga kamay ay banal. Tapos na ako. Ito ay isang madilim na gabi sa mga lansangan ng Wheel City, kung saan nakatago sa gitna ng siksikan ng mga tao, isang cross-dressing giant na walang putol na pinaghalo. Si Lindsay ay nagsalita ng may tono ng katiyakan. Tiyak na nakuha ng isda ang Kane, tulad ng iba sa karamihan. May hawak silang parol, mahina at malambot ang liwanag, na agad nilang sinindihan at dinala habang tahimik silang naglalakad sa dulo ng prosesyon. Sa sandaling iyon, may nakita ang matangos na ilong ni Shan Awai, at bamulong siya, may pamilyar na presensya. Puwede kaya, biglang lumingon ang pinuno, na nakabalabal ng itim, malalim at nag-uutos ang kanyang tinig, para sa mga tupang naliligaw na hindi pa nakakaunawa ng tunay na pag-ibig, ngayong gabi, magpapatuto kayo sa muling pagkabuhay ng dakilang hari. Kasabay nito, kapansin-pansing ibinalik niya ang kanyang balabal, inihayag ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at panatisismo. Ipinagpatuloy niya, akayin tayo sa pinakamataas na banal na kaharian, kung saan ang mga liryo ay namumulaklak ng sagana. Nanlaki ang mga mata ni Shan Awai sa gulat, at napabulalas siya, ang taong ito ay kamukha ni Naya. Si Lindsay, nang makita ang malakas na reaksyon ni Shan Awai, ay inakala niyang nakilala niya ang tao at magtatanong sana. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Shan Awai, na may pahiwatig ng pagkalito, na mukhang isang masamang Diyos na kilala ko. Siya nga pala, Lindsay, paano ka nakalusot dito? Damit lang ba talaga? Tama, damit lang. Ipinaliwanag pa ni Lindsay, hanggat ikaw ang mga damit mula sa butik na iyon, maaanyayahan ka sa fog na ito. At sa loob ng makapal na abuhing fog na ito, ang labas ng mundo ay nanatiling ganap na walang kamalay-malay, na para bang sila ay selyadong sa sarili nilang kaharian. Napakunot ng noo si Shan Awai na nag-iisip, nalilito pa rin. Hindi rin naman siguro alam ng staff ng butik na iyon kung ano ang nangyayari. Paano eksaktong napansin ang koneksyon na ito? Sa sandaling iyon, isang alaala ang pumasok sa isip ni Lindsay. Isang matandang kasama, na nakangiti ng pilyo, minsan ay nagsabi, kapag may pagdududa, magsuot ng damit. Of course, wasn't something he could say out loud, kaya malabo lang siyang sumagot, isang matandang kaibigan lang. Minsan ay nahulaan niya ang isang bagay na tulad nito. Kung ang taong iyon ay nag-iwan ng anumang mga inapo, may posibilidad na isa sa kanila ang narito sa prosesyon ngayon. Samantala, napansin ng misteryosong babae sa harapan ng grupo ang mga bulungan sa karamihan. Bahagyang nagdilim ang mukha niya, hindi nasisiyahan. Sa isang matalim na pagtapak, tinawag niya si Lilith, malamig na nag-order, pinahusay ang epekto ng pagkaakit. Lumitaw si Lilith sa hangin, halatang nag-aatubili, ngunit walang pagpipilian kundi sumunod. Nang siya ay magrereklamo tungkol sa pagiging bossing muli, ang kanyang tingin ay dumaan sa karamihan, at sa sandaling iyon ay natigilan siya. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Inang Diyosa. Bilang isang debotong tagasunod ng Inang Diyosa, sumilip si Lilith sa mga tao at nakita ang mismong figure na matagal na niyang hinahanap-hanap. Dahil sa gulat at gulat, lumuhad siya, napahawak sa kanyang ulo na para bang nahuling nakagawa ng mabigat na kasalanan. Ang dahilan kung bakit siya narito sa unang lugar ay upang ihinto ang pagsasama sa pagitan ng Inang Diyosa at Linz. Bawat galaw niya ay sinasabutahe ang nakatakdang kasal. Kaya, nilapitan niya ang kulto ng naglalagablab na apoy at bumuo ng isang lihim na alyansa, nagpaplanong gisingin ang natutulog na apoy na hari, at gumamit ng ganoong uri ng pamamaraan upang piliting putulin ang ugnayan sa pagitan ng Inang Diyosa at Linz. Saglit na nag-isip si Lilith. Dahil pinili niyang habulin ang kilig at panganib, wala nang babalikan ngayon. Nang makarating na ito, ang pag-aatubili ay hindi na isang opsyon. Kung tutuusin, matagal na niyang ginawa ang kanyang desisyon. Ipapakikita niya ng malinaw ang Inang Diyosa. Ang lalaking iyon ay lubos na hindi karapat-dapat, at tanging siya, si Lilith, ang tunay na nakalaan para sa kanya. Samantala, tahimik na sinundan ni Shan Awai ang prosesyon. Sandaling dama po ang kanyang tingin sa isang flash ng pula.
Isang taong kamukhang kamukha ni Lilith, ngunit inalis niya ang iniisip at nagpatuloy sa paglalakad. Kung tutuusin, ang batang iyon ay nagpakita ng matinding pagtutol noon. Walang paraan na magpapakita siya dito. Ang prosesyon ay dahan-daang sumulong, sa kalaunan ay nakarating sa Covenant Cathedral. Malalim na ang gabi, ang hangin ay bumubulong na parang prelude, at dumating na ang magandang oras. Ito ang eksaktong sandali upang gisingin ang apoy na hari. Ang 900,000,000 taon ng pagkahumaling at puot ay malapit ng mag-alab ngayong gabi, na kumawala mula sa mga tanikala ng panahon. Ang tagapagtatag ng katedral na ito, ang kanyang tiya, ay minsang humadlang sa 5 Panginoon sa paghahangad ng pag-ibig ng paulit-ulit, isang malupit na walang kakayahang maunawaan ang kagandahan ni Lilith. At ngayon, ang aming Panginoon ay isisilang na muli, gamit ang aming mga mahiwagang puwersa, na isinusuot ang iyong mukha bilang kanyang sisidlan. Napaka-ironic, sa tingin mo. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa magdamag, agad na nag-aapoy ang umaalingaw-ngaw na apoy, na sinamahan ng mga pagsabog ng apoy ng kaluluwa na pumutok sa langit, sumasabog na parang mga paputok, na nagpapahayag ng simula ng isang sinaunang ritual. Ngayon lang napagtanto ni Lin Shay ang lawak ng kanilang kabaliwan. Ang paggamit ng isang sakripisyo na bitag upang gisingin ang isang madilim na Diyos ay lampas sa walang ingat. Hindi napigilan ni Shan Awai ang kanyang pag-aalala at nagtanong, hindi ba natin sila pipigilan? Yung babaeng nakatali, siya ay mula sa Adventurers Guild, tama. Kung ito ay magpapatuloy, siya ay ganap na maubos sa kanyang mahika. Ngunit si Lin Shay ay nanatiling lubos na nakaka-relax, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na kailangan, gagawa siya ng kanyang hakbang. Tamang-tama, lumitaw ang isa pang cross-dressing figure, na may dalang isang kumikinang na gininto ang longsword sa kanyang likod. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit kahanga-hanga. Siya ang kilalang sword saint ng Ferocai, ang banal na espada ng banal na pananalita, Rain. Habang naglalakad si Rain pasulong, sinabi niya ng may kalmadong-kalmado, hayaan mo akong wakasan ang katawa-tawang komedya na ito. Ang kanyang biglaang paglitaw ay malinaw na nagulat sa pinuno ng kulto ng siga. Kung tutuusin, kilalang figure si Rain, at hindi inaasahan na may isang taong kasing kalibre niya ang lalabas sa ganoong maliit na lugar. Pero kahit ganoon, hindi natitinag ang kanyang ambisyon. Sa isang flare of aggression, inilunsad niya ang kanyang opening move, isang naglalagablab na arcane technique, flame jet, isang agos ng apoy na umaatungal patungo sa kanya na parang isang halimaw na hindi nakatali. Ngunit sa susunod na sandali, walang kahirap-hirap na ibinato ni Rain ang kanyang espada at sa isang malinis na arko ay nahahati ang paparating na apoy sa dalawa. Bilang isang santo ng espada, ang antas ng pag-atake na ito ay walang iba kundi ang warm-up para sa kanya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Lindsay ang lahat, nakakrus ang mga braso, naglalaro ang ngiti sa kanyang mga labi. Gaya ng inaasahan sa inapo ng lalaking iyon, pati ang pagmamahal sa cross-dressing ay umaagos sa dugo. Isang walang kapintasang mana. Kung tungkol naman sa lakas niya, well, that speaks for itself. Casual na inilagay ni Lindsay ang isang kamay sa balikat ni Shan Awai, ang kanyang tono ay nakaka-relax ngunit may kumpiyansa. Sa kanya dito, dapat walang problema. Kunin natin ang pagkakataong ito at iligtas ang babae. Samantala, sa mga linya sa harap, ang labanan ay nanatiling walang tigil. Kumikislap ang apoy sa hangin at umalangaw sa ulap ang tawa ng pinuno ng kulto. Hawak ang isang bola ng apoy sa kanyang kamay, tumingin siya kay Rai ng mapanukso. Huwag mo akong maliitin. Ang ambon na ito ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng ikalimang masamang Diyos. Kahit na ang isang santo-level warrior ay hindi ito maaalis. Ngayong gabi, gigising at susunugan ng ating Panginoon ang mundo. Sa pagbagsak pa lang ng kanyang mga salita, isang malutong na snap ang umalangaw mula sa malayo. Sa isang kisap mata, ang makapal na kulay abo na fog na nakapalibot sa mga kulto ay ganap na naglalaho na parang usok sa hangin. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa eksena. Anong nangyari kanina? Nang mawala ang hamog, ang mga engkantadong babae ay biglang bumagsak sa isang malakas na kalabog, sunod-sunod na itinanim ang mukha sa lupa. Isang kakaibang nakakatawang tanawin. Paano ito nangyari?
Hindi makapaniwalang tumitig ang pinuno ng kulto, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Maging si Ryan ay saglit na natigilan, hindi sigurado sa mga nangyari. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naging pabor sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ginintoang espada, itinutok ito sa pinuno ng kulto na may hindi natitinag na pangangibabaw. Walang talam ang magtatali sa akin. Akin ang invincibility. Sa isang iglap, isang nakakapasong apoy ang pamunit sa hangin, dumiretso patungo sa target nito, na parang may balak na sunugin ang lahat para maging abo. Ngunit ang pinuno ng kulto ay naliligaw pa rin sa pag-iisip, sinusubukang unawain kung bakit nabigo ang ritual, ganap na hindi alam ang paparating na pag-atake. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang sumulpot si Lilith sa gilid. Hindi ngayon ang oras para magtampo. Kung mahuli tayo dito, iyon ay tunay na pagkatalo. Habang nagsasalita siya, gumuhit siya ng mahaba at itim na latigo mula sa kawalan, ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Sa isang matalim na bitik, hinampas niya ang latigo pasulong, na nakaharang sa nagliliyab na hampas sa himpapawid. Nagkalat ang mga spark, at ang impact ay yumanig sa hangin. Ang pinuno ng kulto sa wakas ay natigilan sa kanyang pagkatulala, ang kanyang mga mata ay muling nakatutok. Naghari ang apoy ng determinasyon sa loob niya. Sa isang huling pag-ungol, nawala siya sa tabi ni Lilith, nag-iwan lamang ng isang nakakatakot na echo. Sa susunod, papaso ng apoy ng ating Panginoon ang lupa. Samantala, sa hindi kalayuan, napansin na ni Lindsay ang lahat. Kahit naiwaksi niya ang ambon, napagtanto niya na ang ritual na isinasagawa ng Cult of Flame ay umusad na sa kalagitnaan. Mukhang oras na natin maglinis ng kalat. Sa ibabaw ng mataas na plataporma, ang elven na babae mula sa Adventurers Guild ay iginapos ng patiwarik sa isang krusipiho. Ngunit biglang, mula sa kanyang likuran, isang masa ng namimilipit na mga galami ang lumitaw. Nasira nang, siya ay tinukso ng kapangyarihan ng madilim na Diyos, dumiretso patungo kay Rain. Walang ibang pagpipilian si Rain kundi ihanda ang sarili, naghahanda sa pagtatanggol sa lugar. Sa mismong sandaling iyon, isang pares ng malalakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang pangalawang kamay, na nakahawak sa isang espada, ay sumulong na parang kulog, humampas sa kadiliman at humaharang sa paparating na pagsalakay. Sabay-sabay, tumalon si Shanaway sa hangin, ang kambal na kamay ay humawak sa kanyang karit na mataas sa itaas, na bumagsak sa mga galami ng may lakas na parang bumabagsak na bituin. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa susunod na segundo, apoy at shockwaves na napunit sa hangin. Natigilan si Rain, natulala sa tanawing nasa harapan niya. Ang kanyang mukha ay namula sa pagkamangha, ang mga mata ay nakatutok kay Linz na may titig na puno ng paghanga at pagkatulala. Anong uri ng banal at marangal na babae ito, na nagpakilos sa aking puso ng napakalalim na ako ay nahulog sa isang tuhod ng walang pag-aalinlangan. Sa nanginginig na damdamin, ipinahayag ni Rain, "O magandang binibini, patawarin mo ang aking pasulong. Ang makilala ka ang pinakadakilang pagpapala sa buhay ko. Nasasaktan ang puso ko. Bagamat wala akong hawak na singsing ngayon, nakikiusap ako sa iyo. Sa ilalim ng patuto ng katedral ng tipan na ito, payagan akong mag-propose sa iyo." Napagtanto na ang mga bagay ay hindi na makontrol, agad na nag-teleport si Shanaway sa gilid ni Linz, niyakap siya nito ng may pagmamayari, at naghatid ng malakas na sipa upang mapalipad si Rain. "Akin si Linz. Hindi mo siya makukuha." Ibinuka ni Rain ang kanyang bibig, tinuro silang dalawa, nauuto, "Oo, kaya. Ikaw din, ikaw ba?" Ngunit si Linz, kailanman ay binubuo, ay nagpaliwanag ng mahinahon at seryoso, "Hindi eksakto. Kasal na kami." He then added earnestly, "Isa pa, lalaki din ako, katulad mo." Natigilan si Rain saglit, may nakuha din siya. Lalong natulala ang kanyang ekspresyon, namumula ang mga pisngi habang umiikot ang kanyang mga iniisip, ito ay mas nakakakilig. Masyado na akong nagiging malalim. Samantala, si Shanaway, na yamakap sa mga bisig ni Linz, ay nabugbog sa paninibugho. Ang kanyang maliliit na kamao ay bahagyang hamampas sa kanyang dibdib. Lahat ba ng lalaki ay nagmumungkahi ng kasal sa sandaling may makilala sila? Dahan-daang hinaplos ni Linz ang kanyang ulo, nilapitan, at marahang bamulong sa kanyang tainga,
hindi ako makapagsalita para sa iba, ngunit para sa akin, paulit-ulit lang akong magpo-propose kay Nivi. Si Shanaway, na hindi kailanman nahulog sa loika ngunit palaging nahulog sa usapang pag-ibig, agad na natunaw, yamakap sa yakap ni Linz, ang kanyang mukha ay kumikinang sa tuwa. Nakatayo si Rain, nalululas sa walang katapusang alon ng pagmamahal, bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga. Sa sobrang busog, sobrang pagkain ng aso, hindi ko na kaya. Habang sumisikat ang araw sa umaga sa harapan ng katedral, at ubiling nagpalit si George Rain sa kanyang orihinal na damit, inayos ang kanyang kwelyo habang naghahanda siyang magbigay ng kanyang formal na pagpapakilala sa sarili. Ako si George Rain, Holy Word Knight, at miyembro din ng lihim na organisasyon, ang Salvation Order. Ang operasyong ito ay isang espesyal na pagtatalaga na ibinigay ng asosasyon. Huminto siya para bigyang diin, tinitigan ang pares na may mataimtim na mga mata. Sabihin mo sa akin, nakarinig ka na ba ng mga manlalakbay mula sa ibang mundo? Sa tapat niya, nanatiling ganap na kalmado sina Linz at Shanaway, sabay-sabay na tumugon, oo, narinig namin. Lalong naging animated si Rain, na parang pumapasok sa full lecture mode. Inayos niya ang kanyang poster at nagsimulang magsenyas ng may kasiglahan. Ang Salvation Order ay itinatag ng pinakamalakas sa mga unang henerasyong manlalakbay, isang makapangyarihang figure na kilala bilang Yug, at isa ako sa kanyang mga inapo. Nang ipagpapatuloy na niya ang kanyang engranding talumpati, biglang sumabad si Linz, hindi mo na kailangang magdetalye pa. Ang buong pangalan ko ay Yug Linz. Ang Salvation Order ay itinatag ko. Agad na natigilan si Rain, blanko ang kanyang ekspresyon, na parang sandaling umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pagkatapos, awkwardly ngunit mabilis, nagsimula siyang tumango. Oo, syempre. Ikaw ay ganap na tama. Oo, sir. Gayunpaman, kahit na nakaharap ang maalamat na Panginoon Linz, protocol ay protocol. Ang isang wastong palitan ng salita ng code ay kailangang gawin bago may bahagi ang anumang classified intel. Ang buong pamamaraan ay naisakatuparan ng madali. Ang mga galaw ng kamay ay tumpak at makinis, na ginawa tulad ng pangalawang kalikasan. Si Rain, matapos marinig ang buong palitan ng code, ay lubos na nabigla, napaluhod sa purong paghanga. Maging ang isang ina na Diyosa, si Shanaway, na nakatingin sa gilid, ay lubusang nalilito, isang higanteng tandang pananong sa kanyang mukha. Kaya ito ang sikretong code ng Salvation Order, hindi lang untrackable, it's completely incomprehensible, naisip niya sa sarili. Lumapit siya kay Linz at nagtatakang nagtanong, ano ang mga pamantayan o panuntunan na ginamit mo sa pagdidisenyo ng mga code na ito? Ito ba ay maalamat na karunungan mula sa iyong orihinal na mundo? Tumawa si Linz at winuwagayway ang kanyang kamay. Halos hindi karunungan, ang mga ito ay mga alamat lamang mula sa aking nakaraang mundo. Sumulyap kay Rain, na nakaluhod pa rin na parang isang debotong tagasunod, mas lalong nena si Linz at binigyan siya ng isang casual na sipa, na nagpalipad sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya, dahan daw ang hinawakan ang kamay ni Shanaway, lumapit ng may mapanuksong ngiti. Kung curious ka, Nivi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanila ngayong gabi, kapag gumagawa tayo ng ilang bagay. Awkward na umubo si Rain, sinusubukang makabawi. Kumpleto na ang pag-verify ng pagkakakilanlan. Maaari ko na ngayong simulan ang pagbabahagi ng classified intel. Batay sa mga taon ng pagsubaybay at pagsusuri ng Salvation Order. Ang ikalimang masamang Diyos, ang tagapaglikha ng kadiliman, ay ganap na naglaho pagkatapos pumasok sa kagubatan na ito. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimula ang Cult of Flame ng mga paggalaw nito sa Will City. Wala pa ring natukoy na malinaw na koneksyon ang Salvation Order, kaya naman naatasan akong mag-imbestiga. Tiningnan ni Rain ang mag-asawa ng may sinseridad. Kung kinakailangan, maaari ko bang ipagpatuloy ang paghiling ng iyong tulong sa hinaharap? Siyempre, maganda ang gagantimpalaan mo. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawa, naiintindihan ng isa't isa ng walang salita. Ilang sandali pa, nagkamayan sila, saliado na ang deal. Maya-maya lang, dahan daw ang lumapit ang isang pamilyar na figure, mainit na nagsasalita. Dahil natapos mo na ang iyong talakayan,
hayaan mo akong ipahayag ang aking pasasalamat ngayon. Mr. Lins, Miss Shanaway, salamat sa pagliligtas sa mga dinukot na babae. Kung sakaling magpasya kang magdaos ng kasal, hindi lamang makakakuha ka ng 10% na diskwento, ngunit uunahin din namin ang buong kaayusan para sa iyo. Sa ngayon, mangyaring pumunta sa Adventurers Guild para kolektahin ang iyong reward. Pagkatapos nito, maaari mong simulan ang proseso ng pagbili ng bahay. Huwag mag-alala, may tutulong sa iyo sa lahat ng mga papeles at mga pamamaraan sa pagsasangla. Nang maayos na ang lahat, magkatabi ang mag-asawa na naglalakad sa mga kalsadang naliliwanagan ng araw. Si Shanaway ay sumikat sa tuwa, halos kumikinang. Ang paggawa ng pera ay talagang medyo madali. Isang hakbang na lang ay makakabili na kami ng bahay. Biglang may lumapit na pamilyar na figure mula sa gilid, sinamahan ng boses na kilalang kilala niya. Shanaway, nahanap na rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Shanaway sa gulat habang sumisigaw, Lins. Ngunit walang tugon, wala man lang. At pagkatapos ay tinamaan siya nito. Hindi ito si Lins, ito ang ikalimang masamang Diyos, si Naya. Ang hangin ay biglang napuno ng hindi mabilang na mga sinulid, manipis at kumikinang, tahimik na pumulupot sa paligid ng lahat ng nasa malapit, na bumubuo ng isang hindi nakikitang web na nakagapos sa buong espasyo. Malamig at mababa ang boses ni Naya, may kasamang nakakatakot na katahimikan. Let's have a little talk about the truth behind the war of the evil gods. Sumikip ang puso ni Shanaway, tumatakbo ang kanyang isip, pilit na nag-iisip ng paraan para mailigtas ang totoong Lins. Maya-maya lang, isang pares ng mainit na kamay ang marahang dumampi sa kanyang ulo. Isang pamilyar na boses ang sumunod, malambot at nakakapanatag. Hindi ako ganoon kadaling matrap, at walang paraan na iiwan kong mag-isa si Nivi. Nakatayo si Naya na naninigas, halatang nanginginig. Isa kang sinaunang manlalakbay, huwag mong sabihin sakin. Umalis ka na sa aking pagkakatali sa simula pa lang, patuloy pa rin sa kanilang romantikong sandali. Mahina hong ngumiti si Lins at nagtanong, medyo naghirap nga ako sa kamay mo kanina. So, anong pakay mo sa biglang pagharap sa pinakamamahal kong asawa ngayon? Pero ang sumunod na sinabi ni Naya ay nagawa nilang dalawa. Gusto ko ring ibigay ang awtoridad ko sa iyo. Nagpaplano akong umatras sa masamang digmaan ng Diyos. Maaari mong hatiin ito, kalahati at kalahati. Siyempre, hindi ito libre. Ang kondisyon ay kapag bumili ka ng bahay kasal mo, hire me as your real estate agent. Si Lins at Shanaway ay nakatayong tulala, ganap na hindi nakapagsalita. Napabuntong hininga si Naya, puno ng kalungkutan ang mukha. 2.5 taon na akong nagtatrabaho sa trabahong ito at wala akong naibentang bahay. Kung hindi mo ako tutulungang mag-seal ng deal, malamang na matanggal ako sa trabaho. Ang mga iniisip ni Shanaway ay ganap na magulo. Ikaw ang pinuno ng mga hayop, ang masamang Diyos na may hawak ng awtoridad ng ebolusyon. At nagpost ka ng oras para ibenta kami ng bahay. Ibibigay mo pa ang iyong awtoridad para dyan. Nang makita siyang nalilito, nagsindi ng sigarilyo si Naya mula sa kung saan at bumuga ng usok. Hindi mo pa rin maintindihan ang sakit ng kawalan ng trabaho. Nabuhay ako sa lipunan ng tao ng mas matagal kaysa sa iyong maiisip. Kung walang pera, hindi ka mabubuhay, lalo pa sa pakikipaglaban sa mga digmaan. Natulog ako sa ilalim ng mga tulay, nakipag-away sa mga ligaw na aso para sa mga basura, namuhay ng kalat at namamalimos. Iyan ang malupit ngunit makatang realidad ng lipunan ng tao. Si Lins at Shanaway ay umiling-iling. Gaano man ito katawa-tawa, ang isang tulad ni Naya ay hindi dapat nahihirapang mabuhay. Hinigup ni Naya ang sigarilyo at awkward na sinabi, bukod sa agad na pagsira ng ilang bansa, wala talaga akong ibang may bantang kakayahan. I mean, ako ang Beast King. Ako ba ay dapat na maging isang adventurer at manghuli ng aking sariling uri? Anyway, ayoko nang bumalik sa ganyang buhay. Isipin mo na lang. Bumili ka ng bahay at ibibigay ko sa iyo ang aking awtoridad. Makalipas ang 2.5 oras, tumayo ang mag-asawa sa harap ng malapalasyong gusali, napakalaki at marangya. Si Naya, na tumutupad sa kanyang pangako, ay ibinigay ang isang kapat ng kanyang awtoridad sa bawat isa sa kanila.
Ang natitirang bahagi ay nasa kamay pa rin ng kolto ng apoy. Bumaling si Shan Awai kay Lins na may pagkamangha. Ito ay tunay na hindi ka panipaniwala. Tao ka lang, ngunit kaya mong taglayin ang kapangyarihan ng isang masamang Diyos. Biglang nakaramdam ng pagkataranta si Lins at nagmadaling magpaliwanag. Well, iba-iba ang reaksyon ng katawan ng bawat isa. Baka temporary adjustment lang. Nang hindi naghihintay ng sagot, lumapit siya kay Shan Awai, mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito, malalim at malambing ang tingin nito. Anuman, hindi natin maaaring hayaang mahulog sa maling kamay ang awtoridad na ito. Ang pinakaligtas na lugar para dito ay sa amin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya, sinusubukang baguhin ang mood. Halika, tingnan natin ng maayos ang ating bagong tahanan. Ang interior ay eleganteng dinisenyo, simpleng ngunit sophisticado, understated ngunit maluho. Sa pagpasok ni Shan Awai sa kwarto, nanlamig ang kanyang mga mata sa malaki at malambot na kama, ang kanyang isip ay pansamantalang blanko. Unti-unting kumalat ang bahagyang pamumula sa kanyang pisngi, naging malabo ang kanyang ekspresyon. Mahina siyang bumulong, Lins, medyo hindi tama ang awtoridad na ito mula kay Naya. Bakit nakatingin lang ako sa kama? Biglang, isang galami ang lumabas mula sa mga anino, mabilis na pumulupot kay Lins at inihagis siya sa kama ng may kalabog. Bumilis ang paghinga ni Shan Awai, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, kakaibang init ang tumataas mula sa loob. Siya ay humakbang pasulong, ang mga mata ay napupuno ng instinct at pagkalito. Hindi ba't palagi niya kaming gusto? At ngayon, hindi ba ito ang perpektong sandali? Samantala, sa labas ng bahay, ang ikalimang masamang Diyos, ang gumagawa ng kadiliman, si Naya, ay nakamasid na may masayang pag-asa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda ang plano ko, bulong niya sa sarili, gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi. Ang kanyang tunay na intensyon sa likod ng pagbibigay ng awtoridad ay upang gisingin ang primal breeding instinct sa loob ng Shan Awai, upang gabayan siya tungo sa pagtupad sa propesya at pagsilang sa isa na nakatakdang hubugin ang mundo. Sa sandaling ito, sa tahimik na silid-tulugan, ang paghinga ni Shan Awai ay mabilis na lumago, ang kanyang mga pisngi ay namumula, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pananabik. Marahan niyang sinakbayan si Lins, halos pumutok ang kanyang tingin sa hugis-pusong pagnanasa. Hindi napigilan ang sarili, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinimulang dilaan ng mahina ang batok ng kanyang leeg, mabagal at matalik ang kanyang mga galaw. Ang hangin ay naging makapal sa init at pagnanasa, ang kanilang mga katawan ay unti-unting naghahanay, sa bingit ng pagiging isa. Samantala, sa malayo, biglang nagising si Lilith, isang panginginig ang dumadaloy sa kanya. Hindi, may mali. Ang Instinct Awakening Day ng Mother Goddess, maagang dumating. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Kung magpapatuloy ito, may mangyayaring kakilakilabot. Kailangan kong itigil ito ngayon. Ngunit nang matapos siya sa pag-teleport at paglipag, isang kayaig ng mga parang sutla na mga thread ng enerhiya ang bumaril mula sa lahat ng direksyon, na nakasalikop sa kanya ng mahigpit, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Isang pamilyar na figure ang lumitaw mula sa mga anino, naglalakad ng mahinahon patungo sa kanya, sinya. Malamig siyang ngumiti at sinabing, bawal kang makialam. Ito ang aking mahusay na plano sa paggalaw. Ang pagpapabiye sa awtoridad na malayang gumala ay masyadong mapanganib. Dapat nila itong ganap na i-absorb sa kanilang mga katawan, at ang awtoridad na iyon ay magpapasigla sa nakabaon na instincts ni Shan Awai, nagisingin ang kanyang primal drive para sa pagpaparami. Lulunukin niya ang manlalakbay at muling bubuo sa kanyang sarili. Kapag nangyari iyon, matutupad ang propesya ng tagapagligtas. Isisilang niya ang nakatakdang hubog ng mundo. Matapos marinig ang mapangahas na plano ng paglilihi ng tagapagligtas niya, si Lilith ay lubos na natigilan, ang kanyang mukha ay nagyelo sa hindi makapaniwala. Ito ay ganap na imposible. Ngunit siya ay malamig na tumango, pinutol siya ng may paghamak. Oh, mangyayari ito. Kung tutuusin, hindi ba mas bagay sa kanya ang pagiging ina kaysa sa pagiging asawa? Maging si Lindsay, isang ganap na propesyonal sa pag-navigate sa mga kakaibang senaryo, ay halos hindi mapigilan ang sarili. Sinubukan niyang mga tuwiran, tinig ang boses. Ang gusto ko ay pagmamahalan ng mag-asawa.
Hindi yung uri ng twisted in and out cycle. Ngunit si Shanaway, na ngayon ay halos ganap na naabutan ng mga instinct ng awtoridad, ay tumugon ng panaginip. Ayos lang. Either way, pumapasok pa rin. Hinahaplos ng kamay niya ang ibabang tiyan habang mahinang bumubulong. Ang init na kasi sayo. At kung ipanganak kita, hindi na lang tayo mag-asawa. Magkakatali tayo magpakailanman. Sa mga mata ni Lindsay, halos gumuho ang rasyonalidad ni Nivi. Ang isang hiwa ng kamalayan ay nanatili, halos hindi sapat upang humawak ng isang pag-uusap. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, maaari talaga niyang makuha siya ng buo. Baguhin siya sa loob niya bilang ina na Diyosa, at matupad ang nakakabaliw na propesya na iyon. Gaya ng minsang biniro niya, ang mga labi ni Lindsay ay pumulupot sa isang komplikadong ngiti. Inabot niya at hinawakan ng gumagapang na galami. Sa sandaling iyon, kumidlat ang kanyang mga mata, tumagos sa kaguluhan, tumawid sa hibla ng kapalaran mismo. Tiningnan siya ni Lindsay ng magiliw, ang boses nito ay banayad ngunit may banayad na paghingi ng tawad. Paumanhin, Nivi, kung ano ang susunod ay maaaring medyo magaspang. I wonder kung mag-e-enjoy ka. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumungad sa kanyang palad ang gintong liwanag. Isang banal na gininto ang tanikala ang nagpakita kay Medire, na pumulupot ng mahigpit sa paligid ng Shanaway. Ang sagradong ningning nito ay tinatakpan ng kanyang paggalaw ng banal na pagpigil. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang bumalot sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumibok sa matinding paghihirap na tila nilalamon ng apoy. Napaurong siya, napahawak sa dibdib. Napakalapit sa kapangyarihan ng isang Diyos, masakit, tinutulak ako sa aking limitasyon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may gininto ang ningning, kumikinang na mas maliwanag na may banal na pasya. He whispered, "Still, let's finish this just as we agreed." Samantala, habang tumatagal, napaluhod na si Lilith, nanginginig ang boses habang sumisigaw, "Ano ang layunin mo sa lahat ng ito? Bakit mo ginagawa ito?" Ngunit si Naya ay nagsuot ng isang panaginip, euphoric na ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may sira-sirang sigasig. Ang kanilang pagsasama ay isinilang mula sa aking awtoridad. Ibig sabihin ng Lins na muling isinilang mula sa kanyang sinapupunan ay magiging kanya at sa akin. Ang anak natin. Maya-maya, isang hindi inaasahang boses ang umalangaw sa kanyang likuran. So ito ang plano mo, na nakawin sa akin si Nivi. Bumaling si Lilith sa boses ng may alarma, bumaha sa mukha niya ang pag-aalala. Ano ang ginawa mo sa inang Diyosa? Deep inside, isang panginginig ang bumalot sa kanya. Itong lalaking ito, mas delikado siya sa inaakala ko. Nakakatakot siya, ngunit iwagayway lamang ito ni Lins na may casual na kawalang interes. Ang kanyang tono ay magaan at maangin. Relax, medyo napagod lang siya sa paglalaro. Inaya ko siyang matulog. Sa sumunod na sandali, bahagya ng iwinagayway ni Lins ang kanyang kamay, at ang mga sinulid na sumasalubong kay Lilith ay agad na natunaw sa hangin. Deboto ka ni Nivi, tama ba? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Mangyaring manatili sa kanya, tiyaking ligtas siya at hindi nababagabag. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa ikalimang masamang Diyos, sinaya, ang kanyang tono na parang yelo. Ikaw naman, oras na para magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap. Itinaas niya ang isang daliri patungo sa langit, nakayuko ang liwanag at nasira ang espasyo. Sa pagpikit ng kanyang mga mata at muling pagdilat, silang dalawa ay nasa loob na ng sangkam ng napakaraming kaharian. This is my domain, mahinahong sabi ni Lins. Mayroon kang 5 minuto. Bago matuyo ang oras na ito, ibunyag ang lahat. Ang iyong mga layunin, ang iyong mga pakana, ang iyong mga katotohanan. Kung hindi, kung ano ang pinatuyo ay hindi lamang oras. Habang umaalingaw ang kanyang mga salita, hindi mabilang na mga gintong tanikala ang lumitaw sa kanilang paligid, kumikinang sa banal na presyon, na nagbubuklod sa espasyo ng mga sinaunang batas. Ngunit si Naya ay hindi nagpakita ng takot, tanging isang nakakatuwang ngiti. So ito ang iyong signature move. Sa tingin mo ba sapat na ito para ipahiya ako? Sa ibaba nila, nagsimulang magtipon ang mga parang multo. Mga multo ng mga nahulog na bayani, tahimik na nanunood sa banal na paghaharap na ito.
Napasulyap si Naya sa mga mukha sa ibaba, bahagyang naguguluhan. Yung mga manlalakbay, hindi ba matagal na silang nawala? Bakit multo pa ang hinahabol mo? Ipinatong ni Linz ang kanyang baba sa kanyang palad, ngumiti ng mahina. Gusto ko lang silang ibalik at iuwi sa akin. Dahan-daang pinitik ni Linz ang orosa. Ang mga gintong butil ay nahulog sa isang mabagal, malutong na batis. Mayroon kang 4 na minuto na natitira. Samantala, sa isang maliit na silid sa malapit, si Lilith ay tahimik na nakatayo sa tabi ng walang malay na inang Diyosa. Sa pagmamasid sa matahimik at natutulog na mukha na iyon, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagsimulang gumalaw sa kanyang dibdib. Alam na alam niya, sa tuwing bumalik si Shan Away mula sa kanyang primal state, palaging lagnat at panghihina.